Hello guys! Ngayong araw nga ay nagluto ako ng buttered shrimp. Pero bago ako magluto ay nagpahinga lang muna ako saglit dahil nga kayayari ko sa gawaing bahay. Nagwalis nga ako sa labas ng aming bahay. Ay grabe, umaga pa nga lang para ka nang tinutusta dahil sa init ng araw. At nang bumalik nga yung lakas ko, ay wow, parang pagod naman. Nagsimula na rin akong magluto. Kumain nga muna lang ako dyan. Ang ulam namin kanina, yung chicken nuggets na natira. Oh guys, kayo din ba ganito ang ginagawa nyo kapag may natitirang kanin? Ay ibinababaw nyo na lang sa bagong saing. Syempre para hindi yan masayang. Dahil kapag ka nga hindi ko to ibinabaw ay maiiwan na naman to dito hanggang sa mapanis na. Syempre ayaw naman natin na may nasasayang na pagkain, lalo na nga ang kanin. Dahil sa panahon nga ngayon ay marami naman talagang nagugutom. At ito nga guys yung gagamitin kong pangsahog sa lulutuin kong buttered shrimp. Nakita niyo naman nga yung hipon ko, magkaibang lahi pa. Tawag nga yata dito sa isa na to ay baname, pero hindi ko rin sure. At dito naman ay swahe. Ito ngang baname ay binigay lang ng mabait naming kapitbahay. Shout out po kay Ate Tere. Maraming salamat po sa binigay niyong hipon. Saktong-sakto nga sa lulutuin kong ulam ngayong araw. Bago ko nga ito lutuin ay tatanggalin ko lang yung balbas niya. O diba, balbastadong hipon. Ginupit-gupit ko nga lang iyan gamit yung gunting kong pang-opera. So mag-o-opera po tayo ng hipon. Charing! Napakadali nga lang lutuin itong buttered shrimp guys. Nakita niyo naman yung ingredients, bilang na bilang. At ayan, nayari ko na nga rin silang gupitan ng balbas. At pagkayari ay hinugasan ko na rin ng mabuti. O diba, pa-model ng hipon yarn. Pagkatapos ay kinuha ko na nga itong mahiwagang kawali. At hinugasan ko nga lang muna yan guys bago ko isinalang. At pagkatapos nga ay sasayaw muna tayo dyan ng cha-cha. O diba? Pwede pala ako sa festival queen. Yung pag-ikot mo, hawi lahat. Dahil sa sobrang bigat. Hinalang ko na nga dyan yung kawali at magsisimula na rin akong magluto. Pero hinahanap ko yung lighter, hindi ko makita. So ito pala. Pagkatapos nga ay binuksan ko na rin itong aming mahiwagang kalat. At ayan, hinalo-halo na lang nila dyan. Oh, wala pa, excited. Kailangan daw pag nagluluto ka, isasayawan mo para lalong sumarap. Oh, sinong nagsabi? Nang uminit na nga ang kawali ay nagsimula na rin akong magluto. Syempre buttered shrimp, kaya ito ay igigisa ko sa butter. Talaga namang napakabango ng amoy nitong butter. Butter pa lang ay ulam na. O edi wag na tayo magluto. Ulamin natin ng butter. Ay huwag naman. Pero guys, alam nyo ba, ipinapalaman ko nga din ito sa tinapay. Tapos lalagyan ko ng asukal. O edi may instant ensaymada ka na. Hahayaan ko nga munang matunaw ng mabuti ang butter dyan guys. At saka ko igigisa yung bawang at sibuyas. O diba talaga namang langhap sarap yung amoy ng butter. Pag ito nga ang ginamit mong pangluto ay alam na agad ng kapitbahay mo na masarap ang ulam nyo. Talaga naman guys, napakasarap nga nitong ihalo sa mga lutuin, lalo na sa sinangag at binating itlog. Ano ba yan? Nagugutom tuloy ako. So ayan, inilagay ko na nga dyan ang bawang at sinunod ko na rin igisa yung sibuyas. Yun lang guys, ang nakakatawa, hindi ko pala nahiwa ng maliliit yung sibuyas. Nakita niya naman oh. Hala, ano bang ginagawa mo dyan? So ayan, sinapian na naman nga tayo ng kaaningan. Niyan ko nga lang muna dyan yan guys ng ilang minuto para magisang mabuti yung bawang at sibuyas para lumabas yung kanilang aroma. O diba? Tapos tumapat nga tayo sa mahiwagang electric pan at ako'y init na. At baka nga ako naman ay magisa sa sarili kong mantika. At pagkatapos ko nga umimot-imot dyan sa harap ng electric pan ay binalikan ko na nga itong ginigisa ko. Nakita nyo naman to guys yung sibuyas. O. Di bale, matutunaw din yan sa tiyan ko. Inilagay ko na nga rin itong mga hipon. Ninaan ko nga rin yung apoy para hindi sila mabigla sa luto at baka magulat. Uy, hindi. Hinalo ko na nga rin ito ng mabuti at tinimplahan ko na rin siya ng pampalasa. Nilagyan ko nga lang ito ng pamintang pino at magic sarap. Request nga ito ni Erin dahil na-miss niya nga daw yung hipon. Medyo matagal-tagal rin kasi kami hindi kumakain ng malalansa.
Lalagyan ko nga rin ito guys ng mais. So binubuksan ko nga lang yan, mabuti na lang at easy open. At isang Nestle cream. So ito na nga yung mais guys, pinatiktik ko lang yung sabaw niya. At talaga naman pinapakpa. Ito nga yung sabaw niya guys, tagay tayo guys. Charis lang, pero hindi natin yan iinumin. Itatapon natin yan. So ito na nga yung hipon at nagisa na nga siya ng mabuti. Ininaan ko lang yung apoy niya guys para hindi siya ma-overcook dahil nga mahirap siyang balatan. Nilagay ko na nga rin itong mais. Hahaluin ko nga lang ito ng dahan-dahan para naman hindi madurog yung mga hipon at baka matanggal yung mga ulo. Sinunod ko na nga inilagay dito yung Nestle cream. Hininaan ko lang yung apoy nito guys. At pagkatapos ay hahaluin kong mabuti para nga kumapit yung lasa niya doon sa hipon. Natay ko na nga rin yung kalan guys para hindi ma-overcook yung Nestle cream natin. Para nga talagang malasa ang aking buttered shrimp. Tinikman ko nga lang muna ito at talaga namang napakasarap. Luto na nga ang aking buttered shrimp. Kain na guys. Thanks for watching. Bye-bye!